mag-subscribe at pindutin ang notification bell para update kayo sa ilalabas kong panibagong mga video. Good morning mga master, ito preparing tayo dati ulit solo dive. Samantalin natin yung hina muna ng dagat to. Ngayon December na to, malakas ta ang amihan, kaya samantalin na natin ang pagkataon na paghina ng dagat natin. Kalma, walang hangin, walang masyadong alon. Ang alon nandito sa gilid, natural lang dito sa amin yan, ang alon na yan. Natural lang yan dito sa amin. Yun mga master, nakarating na dito sa spot. Dito na to sa bandang ibaba, bandang gilid naman to. Dati pinagpapanaan doon dito, ngayon pa lang ako nakababa dito at medyo nga maagos, medyo malabo din, pero tsaga natin makakahuli tayo dito. Mababaw lang itong spot na to, nasa 5 pa lang to, pero di naman ako namamana dito sa bababaw. Nandun lang tayo sa medyo malalim din. Sana makarami tayo. Abangan lang mamaya, master. Yan mga master, kakapag-gear up na tayo at nakapag-ayos na tayo at bababa na lang tayo. Sana makarami tayo dito. Medyo maawas ang spot na to at sana palarin tayo at dive safe para sa lahat. Let's go. Dito mga master, nagload tayo ng spear gun para ready na tayo kung anong makita or madaan natin na isda. At ginawa ako, dinouble check ko kung may sira ang spear gun natin. At tinignan ko kung may mga lamat na yung rubber natin. At ready na sa pag-sisid natin. Dito nga mga master, at ready na ang spear gun natin. Yes. Ito ang or ng drop natin dito mga master. At warm up dive pa lang ito. Nandito lang tayo sa medyo pababaw, pero medyo bumaba tayo dito sa baba na ito. At nagantay-antay tayo ng kung anong dadaan kasi hindi natin maninag yung dulo ng bawang ito. So, medyo malabo nga ang ability ng tubig. Ayan, dapa ako dyan, lingon-lingon tayo at ayun, napasin ko galing sa likod ko yung isang bluefin. Kaya yun, agad natin natukan at mapana ang isda nito. At napakaganda rin ng patama natin mga master. Halos tumagos yung chop natin sa katawan ng bluefin na to. Ayos na rin ang isda natin sa unang isda sa araw nito. Isang bluefin, di bale.
Warm up pa lang yan mga master. Pero naka-bluefin na agad tayo. Kaya ayos na. Isda natin sa araw na to. Ito ang una natin. Drop dito sa pwede ba ba? Isang bluefin. Pwede na. Pakapahinga na dito at agad kong nag-drop dito sa bandang unahan. At ang dami ng queen fish dito na dumaan sa akin. At mga good size na rin. Pero di ko pinansin. Dito, pagdating natin dito sa baba, nagantay-antay tayo. At napapaligiran tayo ng mga queen fish na ito. Malaki na rin. Nakakalito kung kumana tayo niyan. Yan. Naglingon-lingon pa rin tayo mga master. Baka kasi may dumaan na pelagic dito sa areang ito. At may dalawa akong napansin na double line mackerel at good size na rin. Pumili na ako ng isa dyan para sa pangalawa natin isda sa araw na ito. At heto, tutukan natin yung isa. At napakaganda. Napatama natin mga master. Na-spine shot natin ang double line mackerel na ito. At ayos na ang isda natin sa araw na ito. Malaki na rin ito mga master ang double line mackerel na to. At tumitibang na itong mayigit 1 kilo. Kaya ayos na isdang huli natin sa araw na ito. Double line mackerel. Malaki na rin. Pwede na to. Pagkapahinga natin ulit dito mga master. Agad ako nag-drop din dito sa halos katabi lang ng pinagpanaan ko ng double line mackerel. Baka kasi may dumaan na pelagic ulit. Pero napansin ko isang long nose emperor. Kanina pa kasi ito na nagpapakita sa akin bago ko pinana yung double line mackerel. Kaya ayun, ang ginawa ko, tinutukan ko na para di na tayo maghanap ng ibang isda at papalapit naman sa atin ang isda na ito. Dito medyo nakapatago tayo dito sa may batong ito or coral sa to, kaya yun tinutukan natin at nabigyan natin ng magandang patama ang isda to mga master. Good size na rin ang long nose emperor na to. Halos tumitimbang na ito may kalahating kilo at pwede na rin. Ayos na rin.
Ito na naman mga master, at nakapagpahinga tayo ng maayos at nakakuha tayo ng sapat na hangin at binabaan ko na itong bandang unahan ng pinagpanaan ko ng Longnos Emperor. Ayan, pagkarating natin sa bottom at sagawa tayo ng ambush. Yan, lingon-lingon pa rin tayo, baka kasi may dumaan na pelagic, kasi daanan to ng mga pelagic. Napakadami kasi ng mga bait dito or dalagang bukid dito. Nagantay-antay pa rin tayo at naglingon-lingon kung anong dadaan na isda. Pero wala naman tayong napansin na dumadaan sa likuran natin. Dito sa harapan ko wala rin. Kaya yun, nung paglingon ulit natin, meron na palang isang coral trout na nakatingin sa atin. Ayun, agad natin tinutukan ng pana para may secure ang isda na ito at mapana at napakaganda ng patama natin mga master. Ayun, sa pool at tumagos yung saplig natin sa shooting line. Ayos ang isda natin sa araw mga master. Leads na. Tumitimbang na itong coral trout na itong 1 kilo mga master, kaya pwede na. Dito naman mga master, habang ini-secure ko yung isda na mapatay ko at matanggal ko sa shafting natin. Ayan, natanggal natin yung isda at may napansin na akong isang sea snake na palapit sa atin. At ayun, no, lumapit pa talaga masyado sa akin at biglang natakot, kumaripas ng langoy pa ilalim. Kala niya ako ang matakot sa kanya. Yun pala, siya lang pala ang matatakot sa akin. Dito naman mga master, halos di ako umalis sa pwestong ito kasi nagbabaka sakali tayo na may dumaan na malaking isda. At ayun, lingon-lingon tayo habang bumababa tayo sa corals na ito. Ayun, lingon-lingon pa rin, kaliwat kanan lingon. Kaya yun, wala naman tayo napansin na isdang masyado. At sa paglingon natin sa kaliwa natin sa bandang likuran, may napansin akong isang king mac. At ang ginawa ko, dito ko sa kaliwa inabangan. Yan, agad natin nilapitan ang king mac na to kasi masyadong napakalayo ang daan sa atin. At hinabol ko pa ito para mapana ang isda na ito at malapitan masyado. Ayun, napakaganda ng patama natin mga master. Pero ang nangyari, napansin ko na salubong yung langoy niya at yung platter ko. Hindi pa yung platter ko at natanggal yung isda sa shafting ko. Ang laki ng sayang mga master. Isang king mac, halos tumitimbang itong 4 na kilo. At sayang talaga mga master. Baka susunod makahuli na tayo. Dito ulit nakapagpahinga tayo ulit at
may napansin akong isang Maori si First dito sa may bandang bato at agad kong binabaan para mapanan natin ang isdang ito. Nandun siya sa pinakababa na ito, pero ang nangyari nung pag-abang natin dito sa ibaba na ito, nung akala ko lalabas yung Maori, paglingon ko may dumaan na maliit na king mac, kaya yun ang tinutukan natin. At ayun, napakaganda ng patama natin dyan mga master. Sigurado wala na tong kawala. Ayun, nakahuli na tayo yun ang king mac sa araw na ito. Yung kanina nakawala, yan, ngayon wala siyang kawala. Nagulat ako mga master nang dumaan sa galing sa likuran ko yung king mac na ito. Kala ko kung ano na. Shout out pala kay Ma'am Sheila Contino Baltasar at kay buboy ko sa asawa niya sa nagbigay ng GoPro kong ito. Shout out sa inyo ma'am and sir, maraming salamat po sa binigay niyong GoPro sa akin. Shout out din kay Dante Aguilar, nang taga dito lang sa amin na nasa Maynila nagtatrabaho. Shout out sa iyo master. Mga master, oh, maliit pa pero pwede na to. Kanina rin nakawala, malaki yun, sayang. Pakalagayin ko nga ito sa lagyan mga master. Agad kong dirnap yung sinasabi kong Maori Seepers nandun sa corals na yun or bato. Same lang ng pinagpanaan ko kanina ng tangigi yung pinagdapaan ko, at dito rin yan. Ayun, ginawa ko, nagantay-antay tayo dyan, naglingon-lingon pa rin, pero yung Maori Seepers pala lumabas na at ayun. Pero medyo may kalayuan yung Maori Seepers, pero napana natin ng isda na to. Ang nangyari, kusa lang na inabot ng shafting natin ang isda na to, kaya nabunot yung shafting natin sa katawan ng isda na to. Kaya ito na naman yung pangalawang sunod na sayang ulit mga master, isang Maori Seepers. Sayang talaga. Nag-decide na ako master na maglipat na ng bahura at ilagay ko na yung isda dito sa bangka kasi mahirap magdala sa ilalim at napakabigat sa ilalim. Dito naman mga master, ang ginawa ko, iniwanan ko yung bangka ko doon sa may mababaw na parte ng area.
Pinuntahan ko itong nakahiwalay na bahurang ito. Dito ko kasi pinana yung sweet lips kahapon. Dito napansin kong isang mao receiver at agad kong nilapitan kasi nga medyo napaka labo ng ability ng tubig dito. Hindi niya ako napansin nung nilapitan ko din siya. Gawang patago na yung muka sa batong ito. At di niya talaga ako napansin. At ayun, nilapitan ko pa talaga para ma-close natin yung distance para mapana ang isdang ito. Kaya yun ang nangyari mga master. Napakaganda ng patama natin mga master. At na-stone shot pa natin ang isdang na ito. Napakalaki ng Mao receivers na ito. At tumitibang na itong megit 7 kilo mga master. Kaya ayos na ang kita natin dito. Dito mga master, tuwan-tuwa ako nyan. Gawang na-stone shot natin ng Mao receivers na ito. At di tayo pinahirapan ng isda na ito. Tingnan nyo naman, sobrang laki nito. Ayos na. Napakalaki. Stone shot natin. Ay, napakalaki ni master ito. Isang uri na Mao receiver. Ay, napakalaki. Thank you Lord. At na-stone shot natin mga master. Hindi tayo pinahirapan. Thank you. Ilagay natin ito sa bangka mga master. Yan mga master oh. Naka-stone shot tayo ng Mao receiver. Ito napakalaki. Gamit natin itong rubber ni Abraham Mercariolde Salvivar. At ito, at shafting nya na Salvivar din. At napakalaki nito. Ayun oh. Ayos. Pwede na to. Thank you. Yan oh. Laki na talaga to. At mabuti na stone shot natin. Ayos. Pakalaki ko nga ito sa bangka mga master. Agad akong lumipat ng bahura dito lang sa bandang dulo. At ayun, agad tayo dito sagawa ng ambos. Baka kasi may dumaan ng pelagic dito. Kasi napakarami ditong mga bait fish or dalagang bukid. Napakarami din dito ng uri ng labahita or surgeon fish. Pero masyadong maliliit. Dito ko hinuli yung kahapon yung mga surgeon fish kahapon na nahuli ko. Dito yon. At may napansin na rin ako dyan isang big eye emperor. Kaya agad natin tinutukan mga master. Ito, palapit sa atin ang isdang ito. At lumingon pa. At agad kong tinutukan para mapana ang isdang ito. Kaya ayan mga master. Napakaganda ng patama natin master. At na-stone shot pa natin.
tayo master ng spot. Hindi mo masyadong isdaan dito. Pakalipat ko nga dito ng Bahura mga master, at agad akong may napansin na isang surahan dito sa tapat ko. Pinagmasdan ko muna kung saan siya pupunta, at nakauna ang camera natin at ready na tayo kung paano natin panain ang isda na to. At ang ginawa ko dyan mga master, drop shot lang. Kung saan papunta yung isda, susundan natin siya. At ayun, sinisid na natin ang surahan na to para mapana. Yan, sinundan natin kung saan siya papunta, kasi nasa tapat lang natin ang surahan na ito. At ayun, tinutukan natin at hinahinay naman siyang gumalaw. At napakaganda ng drop shot natin dito mga master, at ayos ang patama natin dito mga master. Kaya ito ang panghuling isda natin sa araw na ito. Maraming salamat sa biyaya sa araw-araw na binigay sa atin. Maraming salamat po. Report sa huli natin. Ito, nakahuli tayong isang malaki. Napakalaki nito. Isang King Mac, BB King Mac. So, double line mackerel at isang lapo, lupin, isang surahan. Thank you sa blessing sa araw na binigay sa akin, at maraming salamat sa laging pag-iingat sa akin. Salamat po. Yun no mga master, at ang huli natin, ayun, napakalaki nito. Ayos. Yun mga master, uwi na tayo kasi mag-aalauna na. Pwede na rin to ang huli natin na ito. Kaya maraming salamat. Pauwi na tayo. Yan mga master, ang kita natin sa hapon na ito, isang Mau receiver, nag-abot ng 7.3 kilos. Yung bluefin, lapu-lapo, at pinagsama na yung tatlong isda natin, di natin pinagbinta yun. Pinabagi natin sa may-ari ng bangka na ginagamit natin. Yung isa naman na King Mac, pinigay ko rin sa nag-sponsor sa akin ng GoPro ito. Maraming salamat.